Ngayong araw nga pala ay araw ng pagre-report ko sa mismong head office ng kumpanya. Ngayong araw ko na nga din pala malalaman kung saang area at anong item yung hahawakan ko. Pero wag kayong mag-alala kasi legal na item to, baka yung iba yung iniisip mo. At heto nga ang uniform na dapat suotin. Kaya nang makapagbihis ako at mukha na ulit akong tao, eto na, malis na ako para sumakay na dito sa Herman Espiritu. Papuntang Cubao naman kasi ang sinakyan ko dahil sa Quezon City ako pupunta. Bali alas 9 na nga to ng umaga at alauna pa naman ang call time ko. Nag-aalala pa nga ako na baka mamaya ay malate ako kasi anong oras na ako nagising. Nang makarating nga ako dito sa Cubao ng 11:45 ay kumain na muna ako dito sa palagi kong kinakainan, yung Jets Carinderia. Pagkatapos ko nga kumain ay nagbook na ako agad ng angkas dahil nahihirapan nga akong pumunta kapag hindi ko pa alam. Bukod doon ay alas 12 na nga ito kaya naman baka hindi ako umabot kung sakaling susundan ko pa yung Google Map. Ang daan kasi na alam ko ay pa Quezon Ave tapos pupunta ng Banawe tsaka lalakarin. Pero tama yung decision ko na nag-angkas ako dahil mag-aalas una na nga nang makarating ako rito at makakapagpahinga pa. May mga kasabayan nga din ako na pumunta dito para naman sa interview. Nang matapos nga ang proseso ng reporting ko ay nagbihis na nga ako ng jacket. Basang-basa na din kasi yung suot kong polo shirt kasi sa sobrang init. Baka kahit wala pang bagong taon ay biglang magputukan sa loob ng polo shirt ko. Kaya naman heto nung pauwi na ako ay nilakad ko na nga lang dahil alam ko na yung daanan. Kapag bago lang talaga ang lugar, dun lang ako nahihirapan na puntahan. Napakadami nga talagang lugar dito sa Banawe na pwede mong kainan. Pero ito talaga yung masarap, yung may lambingan, sana all. Sa dami nga ng dadaanan kong pagkain ay talaga naman nagugutom ako. Kaya lang bilang nagtitipid nga ay iniisip ko na lang nalilipas din tong gutom ko. Kaya naman sa patuloy kong paglalakad ay hindi ko na nga namalayan na nandito na pala ako sa Taiwan. Sabi ko na dapat kumain na lang ako para hindi ko ano-ano iniisip ko. Nilakad ko pa rin ng ilan pang minuto para makarating na dun sa mismong kanto. Kaya lang habang patuloy ako naglalakad ay nagulat ako dahil nakarating na pala ako sa China. Ganito nga pala yung itsura ng gulat ko. O diba, epekto ng gutom kaya ako nagkakaganto. Pero sa kanto nga ng Quezon Ave sa may Banawe ay dito na nga ako sumakay ng jeep para makarating ng MRT. Dito nga ako pumesto sa bandang hulihan para hindi maging taga-abot ng pamasahe. Palagi kasi kapag uupo ako sa unahan ay no choice kundi abot yung mga bayad nila. Kulang na nga lang ay may dala akong ticket para iabot sa kanila yung ticket pagkabigay ng pamasahe. Maya-maya ay nakarating na nga rin ako dito sa may MRT. 4:46 nga ito ng hapon at hindi pa naman siya rush hour kaya naman kahit papano ay maluwag pa sa loob. At madalas nga kapag punuan ay no choice kung hindi tatayo na lang kaya napakaswerte ko at nakaupo pa ako ngayon. Mabibilang nyo ba guys kung ilang beses ako naghawi ng buhok sa video? Mga ilang minuto pa nga lang ako nakaupo, maya-maya nga lang ay nandito na nga rin kami sa Cubao. Quezon Ave Kamuning lang naman ang dadaanan na estasyon para makarating ng Cubao. Gusto ko nga sana gawin yung funny trend dito sa may elevator kaya lang ayoko mabatukan. At bago ko nga insert yung card ko ay tinignan ko muna kung saan talaga ako dapat dumaan. Ilang beses kasi nangyari sa akin na pamali-mali ako ng pinag-i-insertan. Kung saan lang kasi ako may makakitang butas ay pinapasok ko na agad. Nang nandito na nga ako sa tamang daan ay sumakay na ako ng escalator. Malapit na din kasi dito yung sakayan ng Herman. Pero habang naglalakad nga ako ay iniisip ko pa ulit kung saan ba talaga mas madaling daan. O diba pati kayo naguguluhan na kung saan talaga ako dadaan kaya naman bumalik na lang ako para hindi na tayo mag-away-away. Maya-maya nga lang ay nandito na talaga ako sa mismong Herman bus. Kaya naman naupo ako agad kasi nanibago ako't nangalay. At ang senyalis nga na pagod ako ay ito lumalaki yung butas ng ilong ko. Grabe talaga yung hingal, partida nagda-diet pa ako niyan. At bukas nga yung araw na pagpunta ko dun sa mismong store na pagtatrabahuhan ko. Wala na nga din akong backup na video kaya late na ako lagi nakakapag-upload. Kaya naman babalitaan ko na lang kayo bukas. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.